So, kamusta po mga ka-Streetwise, no? So, mga kababayan, meron po tayong breaking news po dito. So, ito nga pong si dating Mayor Jed Mabilog ng Iloilo City ay nabigyan po ng executive clemency ng Malacanang. So, ngayon po, no, sigurado po ako na ito po ay hindi po magugustuhan ng mga bobong DDS kasi nga po, para sa kanila, naniniwala po sila sa bintang nga po ni Digong na si Jed Mabilog daw po ay drug lord. Di ba? So, actually mga kababayan, no, ito yung tanong ko sa mga bobong DDS na hindi nila masagot. Kung talagang drug lord talaga itong si Jed Mabilog, ang tanong ko dito, bakit hindi nyo na-filean ng kaso nung si Duterte po ang presidente? So alam nyo kung anong na-file na kaso kay Jed Mabilog? Graft, graft and corruption. Na sobrang layo po ito dun po sa binibintang ni Digong at pinaniniwalaan ninyo mga gagong DDS kayo. So ito nga no. So kaya nga Duterte bobo supporter tawag ko sa mga hayop na to eh. So ito okay. Palace confirms executive clemency granted to Jed Mabilog. Okay. So malinaw naman po no kasi yung executive clemency, ang may karapatan lang po talaga na magbigay niyan is yung presidente. Kaya nga po executive di ba? So ngayon ito, basahin muna natin to Sabi dito, Malacanang on Monday confirmed that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has granted executive clemency to former Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Okay. Yes, that's true. Executive Lucas Bersamin told Palace reporters when asked for confirmation on the matter. 'Di ba? Paul, 'di ba? It was in last September last year when Mabilog posted bail over graft charges lodged against him. So yun yung sinasabi ko mga kababayan. 'Di ba naniwala po itong mga engot na DDS na si Jed Mabilog nga po ay drug lord sa Iloilo. Well, mga kababayan, ako po taga Iloilo po ako, 'di ba? So ako, nakita ko po talaga no kung ito ang pinaka-reason kung bakit talo si Bongbong Marcos nung eleksyon noong 2022 sa Iloilo. Kasi nga po, kumampi po siya kay Sara. At alam po ng mga taga Iloilo City na itong si Jed Mabilog po talaga is hindi po talaga ito drug lord. 'Di ba? Ang ang nakakaalam po talaga na kung drug lord ba o hindi si Jed Mabilog is yung mga Ilonggo na taga Iloilo City. So kaya nga po, 'di ba kahit anong pilit natin na makuha ang Iloilo nung eleksyon, hindi po natin makukuha ito kasi katandem po ni PBBM si Sara Duterte. Kahit po na si Lisa Marcos nga po no, si First Lady Lisa Marcos ay may lahing Ilongga, hindi pa rin po nakuha ang mga boto ng mga Ilonggo kasi nga po dahil sa mga Duterte. Oh, ang pinaka-reason kasi dito mga kababayan si Jed Mabilog, 'di ba? Kinastigo at pinagbintangan nila si Jed Mabilog na drug lord na wala naman silang ebidensya. Oh, mamaya explain natin 'yan So ngayon pag-usapan muna natin itong executive clemency po na 'to. So bale merong apat na klase pala 'yan no, yung executive clemency po na 'yan. So nabasa ko po dito no. So ito po yung Okay. It is an act of mercy of leniency from a certain consequences of a criminal conviction and is exercised by the president after receive a recommendation from the BPP. So, ewan ko lang, no? So, ang tanong ko kasi dito, no? Ang alam ko kasi na ang binibigyan po ng executive clemency is yung may mga hatol na, no? So, tingnan natin, So, may apat na klase po kasi yan. So, yung una, dito yung una eh. So, wait. Ito, basahin natin to So, ito pala, no? Sabi dito, no? Okay. Clemency can take one of four forms, di ba? So, yung reprieve. So, yung reprieve pala mga kababayan, ito yung reprieve. Ito yung delayed. I-delayed yung sentensya. Tapos, meron ditong reprieve. Tapos, commutation of sentence. So, ito yung pagbawas ng sentensya. Tapos, merong pardon, tsaka amnesty. So, malamang ang binigay nga dito kay Jed Mabilog, malamang pardon siguro ito, no? Kasi political political prosecution kasi yung ginawa kay Jed Mabilog, no? So ngayon mga kababayan kasi, ito yung sinasabi ko kanina 'di ba?
Ngayon, nakita ko na po yung mga post ng mga Duterte Bobo supporter na, basta bangag talaga, sumusuporta sa bangag, poprotektahan ng kapwa bangag. So bangag nga daw po yung si Presidente Bongbong Marcos, bangag din daw po si Jed Mabilog, kaya nga daw po sila nagkokontsabahan, 'di ba? Pero ang point ko dito mga kababayan, 'di ba? Paano niyo nasabi na may kinalaman si Jed Mabilog sa droga kung nabigyan nga po siya ng asylum sa Amerika? Ito eh. Ito yung pinaka hirap na hirap i-debunk ng mga bobong DDS eh. 'Di ba? Ito sabi dito ex-Iloilo Mayor sought US asylum to prevent Duterte from falsely linking Rojas Drilon to drugs. O, alam naman po natin kung ano nangyari dito. 'Di ba? Pinagbintangan si Mabilog na drug lord, tapos ang gusto po ni Bato de la Rosa at ni Digong doon is idawit po, 'di ba? Ni Jed Mabilog, si Rojas at saka si Drilon. So bakit? Siyempre kalaban sa politika. Ganyan po kapikon yung matandang ukuluban po na yan. 'Di ba? Politician ka tapos 'di ba napipikon ka sa kapwa mo politiko. Dapat kasi pag election lang. Kung nagkaroon ng siraan ng eleksyon, dapat hanggang eleksyon lang. Ang problema kasi kay Duterte, nung siya naging presidente, naghigante. So ginamit po ni Duterte si Jed Mabilog para ituro si Mar Rojas at si Drilon na nasangkot din daw po sa droga. Isipin nyo Mar Rojas sobrang yaman, sangkot sa droga. Ako ayoko kay Mar Rojas pero pag sinabi ninyong si Mar Rojas sangkot sa droga, parang hindi ako maniniwala nito. Oh. So ngayon, syempre, dahil nga po sa ganyan na nangyari, pumunta nga po si Jed Mabilog sa Amerika at humingi ng asylum. Tandaan po natin na hindi po basta-basta nagbibigay ng asylum ang Amerika ng kung kani-kanino lang. So ito po, inimbestigahan po ito ng Amerika at doon po nabigyan ng asylum si Jed Mabilog. Bumalik lang po si Jed Mabilog sa Pilipinas nung nalaman niya na nga po na safe na po siyang umuwi. Para po linisin yung pangalan niya. So alam nyo ito ito yung isa sa pinaka-bullshit na ginawa ni Duterte eh. So meron siyang statement dito noong 2017. So ito panoorin nyo to Ito, sige. He wants to talk to me. And I have some lifestyle check on him. Di ba ni lifestyle check niya si Mabilog? Bakit ikaw yung salin mo hindi mo malabas? Yan ang problema sa iyo, Duterte. Kala mo napakalinis mo, isalin mo nga, tinatago mo eh. Ni lifestyle check niya raw po si Mabilog. So anong sabi? His house is like a palace in... Sabi ko, anak siguro talaga ito ng... di ba? Mayamang-mayaman. Actually, hindi... inimbestigahan mo na si Mabilog. Hindi mo pa alam yung istorya niya. Si Mabilog po nagsimula lang po yan sa barangay. Naging councilor po ng bayan hanggang naging mayor. So hindi anak mayaman yan. Ay, Diyos ko to si Duterte, no? Tapos yung tinuturo niyang palasyo ni Mabilog, nagbigay si Mejorada na nakakulong ngayon because of cyber libel. Ako nga natawa nga ako dito eh. Kasi si Mejorada, kaibigan ko yan eh, no? Si Mejorada, mga kababayan, umaasa po yan ng pardon. Kasi nga po nakulong, di ba? Sa kakabanat niya kay Drilon. Kaya nga ako parang naniniwala nga akong naniniwala nga ako na itong si Mejorada malamang attack dog ito ni Digong. Kasi nakakausap ko dati yan eh. Yan ang palagi niya pinagmamalaki eh. Si Duterte. Alam niyo pang ganyan, no? Medyo nakakalata po ako, no, na attack dog ni Digong. Kasi tingnan mo pati si Drilon binanatan, kaya nga siya nakasuhan eh. Hindi napatunayan ni Mejorada yung bintang niya na pangungurakot ni Drilon sa Iloilo. So ang point ko dito, no, nauna pang nabigyan ng clemency si Mabilog na pinagbibintangan din po ni Mejorada na drug lord. At yung naglabas nga po ng bahay po na to, kasi si Mejorada lang naglabas nito eh. Saan na ba yan? Ito yan. Di ba? Si Mejorada po naglabas po ng bahay po na to na sinasabi, lipat ba? Ito pala, yan. Na sinasabi nga raw po na bahay nga daw po ni Jed Mabilog sa Iloilo. Di ba? Isipin mo
Ilang taon ka nang nakakulong diyan? 3 taon. Oh, dahil sa kakatanggol mo kay Duterte, 'di ba? So ngayon mga kababayan 'no, so ang point ko dito, 'di ba? Kung kayo naniniwala pa rin po kayo na drug lord nga po itong si Jed Mabilog, ang una kong tanong sa inyo, bakit hindi ito kinasuhan ni Duterte ng 'di ba ng about sa droga? O kasi walang ebidensya. Paano mo kakasuhan yung walang ebidensya? Nagawa-gawa mo lang. Kasi mga kababayan kapag ito si Mabilog no, nauto nung 2017, 'di ba at pumayag ito sa kagustuhan ni Digong na ituro si Mar Rojas at saka si Drilon, malamang doon siya makakasuhan kasi aamin siya doon sa crime eh. 'Di ba? Malamang doon siya makakasuhan. Yung problema, mautak si Mabilog paglabas ng Pilipinas, pumunta ng Japan because of some conference, dumiretso na ng Amerika. So hindi po na-file ng kaso. O kasi ang point ko dito, no, kung merong ebidensya silang binabato kay Mabilog, dapat na-file na po ng kaso 'yan. Yung problema, magpa-file sila ng kaso kay Mabilog base po sa statement po ni Mabilog mismo na pag-amin. And actually ito gusto ko lang ipapanood sa inyo ulit itong video nga po ni Mabilog about sa affidavit niya nga po sa Quadcom. So ito panoorin niyo to. Rank. This time it was another general. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Krame, you'll be forced to point fingers Oh, di ba? to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. O yan, so ayun na nga po si Drilon at saka si Mar Rojas. Di ba? Mayor Mabilog, as you mentioned in your affidavit and that's asked by the members of this committee, sabi mo po, tinawagan ka po, you talk to General Bato. And 10 to 15 minutes after, tumawag po yung isang general na hindi mo po ngayon mapangalanan but you will name that general during the executive session. Now question, bakit mas naniwala ka sa tumawag sa iyo na general kaysa assurance na binigay sa iyo ni General Bato de la Rosa at the time? Because any shade of doubt should be considered seriously. At saka alam ko sir na alam ng general na yon na pinapabalik ako ng Chief PNP. So I really didn't take the chance no more, Your Honor. Ay, di po. Tanong po, ganito. Kasi, of course, maniwala ka lang kung kilala mo, kung malapit sa iyo, kung you have acquaintances in the past, no? And in your affidavit, you also mentioned about texting your wife, no, na wag pumunta sa Krame. Is it the same person? No, it's different, sir. Different? So ngayon mga kababayan kasi no, ang sinasabi nga po ni Jed Mabilog, no, na pinapatotohanan niya na kinakausap po siya ni Bato. 'Di ba? Na pumunta ng Krame. Yun nga lang may isang general daw po na kumausap din po kay Jed Mabilog na mas concerned sa kanya na huwag kang pumunta. Ilalaglag ka ni Bato. Oh, itong si Bato talaga uto-uto talaga to. Alam niyo si Bato no? Yung pangalang Bato pinaano sinabuhay niya na Ginawa niya ng utak 'Di ba? Ito yung ito yung aso ni Digong na kahit na 'di ba kahit na pagtunugin mo ng baboy, 'di ba mag-oink-oink ito Aso po ni Duterte yan si Bato 'Di ba dito pa lang makita natin Oh. 'Di ba? Inutusan ni Duterte si Bato para pagbintangan si Mabilog. Oh, so aso ka nga ni Duterte. So ito nga po yung aso na kahit po na mag-oink-oink ito na parang baboy, gagawin niya po ito. So by the way, alam niyo na po yan, no? Kasi medyo naging topic na rin po natin yan si Mabilog. Pero kayo po dyan sa Team Replay, no? Ano nga po masabi nyo nga po dito? Sa ginawa nga pong executive pardon nga po, or executive clemency na ginawa nga po ng Malacanang, dito nga po kay Mabilog. Kayo ba? Pabor ba kayo dito? O baka naniniwala rin kayo na drug lord si Mabilog na walang ebidensya? Kasi ang point dito, no, kung may ebidensya, maniwala tayo. Pag wala, di wag tayong maniwala. Ganun lang naman kasimple yun Oh.
So yun na, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.